Wala na kaming ibang napag-usapan noon kung hindi yun lang. Matapos noon ay kaagad na kaming umuwi ng Kuya Ed. Panay mura ako noon. Mantakin nyo, hukbo ang kalaban. Malamang ay isang katerba na naman ito. Ang problema dyan, baka may napakabiyasa. Hindi naman maiiwasan sa ganyang organisasyon na mayroong pinuno. At dahil dito ay may malakas talaga. Naiisip ko noon na antay na lamang sa bahay sina Tio Raul at Kuya Franco. Si Kuya Ed naman ay nagpapapansin sa akin. Alam kong gustong magtanong nito sa kung ano ang napag-usapan namin ni Borja. Pero hindi ko talaga kinikibuan nun. Manigas ka dyan. Wika ako sa isip ko. Para siyang ewan. Gusto kong maawa kaso naalala ko yung ginawa niya sa akin nun. Mas masaklap pa yon sa pagdala ko sa kanya sa lugar ng mga lamang lupa. Ikaw ba naman ang gumala-gala sa napapaliblib na lugar, diba't sobrang dilim ba? Talagang sabog ang utak ko noon sa galit. Naroon pa rin ang babaeng tamawo. Nakikita ko sa kakahuyan. Pasipat-sipat lang. Ano kayang sadya ng inkantong ito? Tanong ko sa isip ko. Nang makarating kami sa bahay, sakto namang kakarating lamang din ng tiyo. Hindi pa nga ako nagtatanong noon ay nawika na siya ng, "Walang hiya itong mga kaibigan mong ermitanyo. Nadawit ka na tuloy. Ikaw kasi, kung sino-sino na lang yung kinakaibigan mo. Di ba sabi ko naman sa'yo, hindi lahat ng albularyo mapagkakatiwalaan. Parang walang nangyaring kumbate. Ginawa lang dahilan yung kumbate. Sa isip ko parang ibinibenta kayong lahat ni Crisanto eh. Mabuti na lang hindi ko natagpuan. Nakita ko pa yung kanina. Gulpi-digul talaga yon." Dagdag pa ng tiyo, ang dami daw na nagka-interes sa pakikipagsubukan. Albularyo o manok kontra mambabarang. Alam na ng tiyo kung saan namumugad ang mga mambabarang na yon. Kahit delikado, minarkahan na niya ang lugar nang sa ganon ay malalaman niya ang kinikilos ng mga ito. "Hoy Roberto, huwag mong isiping hindi kami dawit dito ah. Nasa isang pudar lang tayo. At saka, tatamaan din kami ng tilamsik ng kaguluhan niyo." "Ed, ba't parang tatawa-tawa ka dyan? Tulungan mo nga si Mang Omar. Napakabatugan mo naman." Tama si Tio Raul. Malawakang kaguluhan talaga mangyari. At mas lalala na naman ito. Nakakatiyak ako doon. May mga karunungan ang magbabangayan. At malamang sa malamang, magkakakilatisan ng mga ito. Siyempre malalaman na kung anong kinukubli ko dito sa lupain namin. Nag-iisip ako noon kung anong gagawin ko. Nalilito na ako. Kayo ba? Hindi kaya kayo maguguluhan? Nais kong komprontahin ng mayabang na bihasa. Gusto kong ipamukha sa kanya na mali ang kanyang ginawa pero ang tanong, kung may mali nga ba? Dahil parang may punto kasi si Tiyo noon. At kung hindi ako nagkakamali, kasabot itong bihasang ito. Lalong hindi ako nagkakamali na ako talaga ang punteriya nun. Alam niyo kasi, kilala ko naman si Crisanto. Arogante talaga ito at ayaw magpalamang sa usapan. Yung tipong gusto niyang siya lang ang papakinggan. Ganun siya. At may kutob akong galit ito sa akin nun. Nakikita ko naman sa kung paano tumingin at makipag-ugnayan. Hilaw kumbaga. Parang plastic. Tapos ay lagi akong hinahamon ng subukan nun. Abay malay ko ba sa subukan na yan, di ba? Sa pagkakaalam ko sa mga antingero lang kasi yan. Talagang doon lang sa mga may karunungan na mahilig mapalakasan ng kanilang mga karga. Pero pwede ko namang patulan kung nanaisin ko. Basta nakakabaliw. Dahil na rin sa pagod ko noon, minabuti ko munang magpahinga. Nagising na lamang ako noon hapon na.
Siguro kung hindi ako nagkakamali, alas 5 na yon. Ginising ako ni Mang Omar. Siya kasi ang pinagkakatiwalaan ko sa oras. Makakalimutin kasi ako kahit nasa murang edad pa ako noon. Ang oras na pinagkatiwala ako sa kanya ay ang paalalahan ako sa oras ng pagkakarga. Sa tuwing alas 6 ng gabi, alas 10 at alas 3 na madaling araw, siya ang alarm clock ko. Si Kuya Ed naman sana, kaso ibang alarm clock yung bumubungad sa akin noon eh. Pinapalipad lagi ang kaluluwa ko sa gulat. Ikaw ba naman ang gisingin na lang bigla tapos gugulantangin ka ng napakapangit na mukha, di ba? Pagkagising sa akin ni Mang Omar, sasalang na sana ako noon sa pagkakarga pero pinili kong hindi na lang. Hindi para sa gamit kung hindi sa kaalaman ko. Kumbaga pinapalakas ko ang mga talandro ko noon. Talandro ko na lamang ang pinapalakas ko gawa ng malalakas na naman ang gamit ko at katawan. Gulat kayo no? May ganito pala. Sa naririnig nyo lang ay pagpapalakas ng gamit. May mga iba't ibang aspeto yan. Basta ang pagpapalakas ng orasyon ay depende sa kondisyon ng isip mo. Kapag marami kang iniisip ay wag na lang gawa ng hindi uubra yon. At dahil nga may problemang kinakaharap ay hindi na lamang ako nagdasal pa. Lumabas ako ng bahay, hinanap ko si Tio. Kaso wala na naman. Umalis sumano at nagpatuloy sa pagmamasid doon. Dama ko noon ang peligro gawa ng ganoon na lang kaaktibo ang Tio sa pagmamatyag. Roberto, kesa naman magantay, bakit hindi mo lang unahan? Kilala ko naman yung mga kultong yun eh. Ano, tirahin natin? Bungad ni Kuya Ed na kasalukuyan pala noong nasa gilid lamang ng bodega. Ano po? Aba, titirahin natin. Baka ako lang ipain mo eh. Tingin mo, hindi ko alam yon. Bakit? May kakayanan ka bang harapin yung mga yon? Pero may punto ka, kuya. Pero ang gusto ko muna unahin itong si Crisanto. Tugon ko. Kagad sinabi ng kuya kung pupuntahan ko daw si Crisanto, ay sasama siya. Parang gusto ko noon ang binibitawang salita ni kuya. Pero nakikita ko sa mukha niya na parang hindi seryoso. Halatang may balak na namang gawin sa akin noon pero sinakyan ko na lamang si kuya. Sa isip ko noon ay siya ang ipapain ko. Bihasa si Crisanto. Bagamat kilala din ito ng kuya pero walang alam si Kuya Ed kung anong kayang gawin ni Crisanto. Ang totoo ay may ibubuga talaga si Crisanto. Malakas ito pero hindi ko lang alam kung kaya niya ba ako noon. Sinabi ko ay kuya na pupunta namin kaso sa mga sandaling yun naman, dumating si Bora. Magpapaalam ito sa akin na uuwi na umano siya. Anak ka na nga, bakit pa magpapaalam? Para naman tuloy ako naging magulang nito. Dahil aalis na rin kami, sinabi ko na lamang sa kanya na sumabay na lamang siya sa amin. Total ay dadaan naman kami sa lugar nila Borja, bago pa makarating sa lugar nila Crisanto. Ayun, sumabay nga ito sa amin. Hindi kami dumaan sa gubat. Nakakaya naman kay Kuya Ed. Hindi naman pwedeng sumakay kaming dalawa sa kanya. Malayo kaya yon. Kung ako lang sana, ayos lang. Bumiyahe na lamang kami noon. Tapos hating gabi na kami nakarating. Sabay kaming bumaba pero sasakay pa ng iba si Borja. Pero bago kami maghiwalay noon, hindi ko maintindihan kung anong nakain ni Borja. Gusto niya lamang din umano sumama. Sabi ko pa wag na. Pero iginiit niyang gusto niyang sumama. Galit kasi umano siya kay Crisanto. Naiintindihan ko naman. Ikaw ba namang nananahimik lamang kasama na mamang yan tapos dinawit, diba? E di mapapasubo na rin. Sumakay lang kami noon ng habal bago pa makarating sa lugar nila Crisanto. Napapaisip ako noon, bakit hindi na lang dire-diretso ni Bora si Crisanto?
Samantalang mas malapit naman ang tirahan niya sa lugar. Baka duwag itong si Crisanto. Nagtawag na mga kasama. Duwag na albularyong animal. Kung ganyan man lamang ay hindi na sana nagkabala pang magkaroon ng karunungan. Walang bisa ang mga tangan kapag duwag. Ang pagiging duwag kasi ay isang indikasyon yan na walang tiwala sa kakayahan at tangan. Kaya hindi magkakaroon ng bisa yon. Liblib ang lugar nila Crisanto pero nagkalat dito ang mga may anting-anting. Gaya nga ng sinabi ko ay napakahilig ng taong ito sa subukan. Nalantad ang mga antingero sa lugar nila. Napakarami, pero hindi naman ako takot. Pagkababa namin ng habal, etong si Kuya Ed ang nauna ng lakad. Hindi nagsalita pero alam kong inaalam niya ang sitwasyon ng lugar na yon. Wala naman siyang negatibong reaksyon noon kaya sumunod na kami. Malayo pa lang ay natatanaw ko na ang bahay ni Crisanto. Si Borja, tahimik lang. Hanggang sa nakarating na kami sa harapan ng bahay. Siyempre, bubungad kaagad si Crisanto. Malalaman kasi niya kaagad kung sino ang paparating, lalo pat may mga karga ng karunungan nun. Kinamusta ako ni Crisanto na parang wala lang. Kalmadong-kalmado magsalita yon. Pinapasok pa kami ng bakuran niya. Nagulat pa ako dahil may dumungaw sa bintana nun. Babae ito at parang dalaga. Basta, hindi katandaan ang itsura nito. Napamura ako mga kagiliw. Ito kasing si Crisanto ay may asawa at mga anak nun. Pero hiniwalayan niya. Kung hindi ako nagkakamali, ang ipinalit ay itong nakikita kong babae. Nagpantig ang tenga ko noon pero pinilit kong kumalma. Crisanto! Siguro naman hindi na kailasay na pumunta kami dito. Mawalang galang na, pero galit ako sa'yo. Traitor ka eh. Ba't may siniwalat yung mga pangalan namin? Wika ko. Makikitang tila nagulat ang mukha ni Crisanto. Pero halatang umaarte lamang ito. Mga mata kasi ay malikot at kahina-hinala nun. Teka, bakit? May mali ba doon? Oo, inaamin ko na binigay ko nga mga pangalan nyo. Magtawag daw ako ng mga kakampi. Dahil gaganti sila ng isang hukbo. Walang hiya ka talagang animal ka. Mali ang ginawa mo. Bakit hindi mo na lang kami nilapitan at ipaalam ang sitwasyon? Hindi kinakailangan na sangbitin mo yung pangalan namin. Binibenta mo kami niyan eh. Bulyaw ko kay Crisanto. Si Crisanto ay tumawa ng tumawa. Duwag ba daw kami at takot malaman ang pangalan namin nun? Pumutok na ang galit ko nun. Lumapit ako sa kanya na gusto ko nang saktan ito. Umatras naman ito at sinabing nais ko daw ba ng gulo. Siyempre, gulo talaga ang pinunta namin doon. Nagtanong pa talaga yung hinayupak. Ang sabi ko, ang hiling niya ay subukan. Dinamay kami. Kaya noon ay hinamon ko siya at sinabi kong tapatan kami ng kaalaman sa harap-harapan. Ngumisi si Crisanto. Tumango at sinabing noon pa man ay gusto niya na akong makatapat. Naghahanap lamang daw siya ng pagkakataon para magsalubong ang landas namin noon. Para na ring sinabi niya noon na totoo talagang hinala ako. Ako ang sadya niya. Pinagsabong pa ang mga albularyo at mga mambabarang. Walang ano-ano ay kaagad kong sinuot ang 3 bao noon. Sumaglit ako ng tingin kay Kuya Ed. Inasahan kong sisimangot ang mukha at nakita ko ang reaksyon niya. Sumibat ito at lumayo. 3 bao kaagad ang ginamit ko. Hindi ko na idadaan sa simplihang laban. Sukdulan kaagad para makatikim kung gaano kalupit ang mga karunungan ko. Si Crisanto naglakad, pero habang nangyari noon ay sinasabi niyang sumunod daw ako sa kanya.
Sa mga espasyo daw kami nang sa ganon ay walang sagabal. Nagtanong ako sa kanya kung anong subok ang gusto niya. Hindi naman pwedeng suntukan, di ba? Ang pangit namang pumatol sa batang katulad mo. Basagan na lang ng gamit. Walang mananakit. Paliparan lang ng taladro. Kung sino ang lolo o matutumba, siyang talo. Ang dami mo namang sinabi. Simple lang eh. Tapos naganap ka pa ng lugar. Nga pala, mukhang nabaliktad ata. Ako ang mahiya dahil pumatol ako sa matandang katulad mo. Irresponsable na sa pamilya. Irresponsable pa sa kapwa-tao at kapwa may karunungan. Tugon ko noon. Ang hindi ko alam noon habang nakasunod ako sa kanya ay nagbibitaw na pala ito ng mga orasyon. Damang-dama ko yun at tumama nga sa akin. Medyo nahilo lamang ako ng konti. Bueno, para malaman nyo kung ano ba talaga ang mararamdaman kapag tinigal po. Ganito. Parang binagsakan ka ng mabigat na bagay. Tapos yung pandinig mo ay mawawala panandalian. Mahirap sa paghinga. Pero kadalasan talaga ay para kang sinampal ng hangin kahit wala namang hangin nun. Ganoon lamang ang pakiramdam. Pinay kong kaya niyong indahin ng tama. Pero kapag hindi, nako, sunog ang kaluluwa niyo. Kasama ng pagbagsak ng karga mo ay siya ding pagkabasag ng gamit mo. Hindi mo na ito magagamit pa ulit. Mawawala ang bisa. Kung natural na mutya, kakalas ang bisa pero yung mga kinakargahan lang ng dasal, pwede pang maibalik yon. Pero madadaan muna sa mahabang proseso, kagaya ng cleansing. Maging ikaw din ay dadaan ka sa cleansing bago ka magsimula ulit sa pagdidebosyon. Hindi naman pwedeng yung sira-sira ang sistema ng espiritual mo. Tapos ay babalik ka sa pagkakarga, di ba? Aayusin mo na yan, syempre. Ang lalakas ng tigal po ni Crisanto. Si Bora pa nga noon ay napasigaw dahil pati siya ay tinatamaan umano. Hanggang sa humarap na sa akin si Crisanto. Pumubuka-buka ang bibig nito habang hawak ang kung anong medalyong yon. Hindi naman ako natinag. Aminado akong nakakaramdam na ako ng pagkahilo pero pinapanatili ko ang diwa ko. May poder na ang katawan ko pero tumatalab pa rin nun. Lumapit ako ng lumapit hanggang sa isang dipan na lamang ang layo namin. Nag-uusal siya samantalang ako ay nakatitig lamang sa kanya. Inaantay kong pipiyok siya at doon na ako babawi. Nagpatuloy lamang ito sa pag-usal. Inaasar ko pa nga at ang sabi ko, isagad niya. Sinabi kong para lang akong kinagat ng langgam nun. Pero ang totoo, para akong kinagat na buhaya. Nanginginig ang katawan ko at nagsisimula ng lumambot ang tuhod ko. Paghinga ng malalim ni Crisanto, humakbang ako ng 2 beses at tinapik ko siya sa may bisig nun. Matapos ko lang matapik ang bisig niya, lumuhod ito sa lupa at napatukod ang kamay. Sumuka ng sumuka. Halos lahat ata ng laman ng sikmura niya ay inilabas niya nun. Kasabay naman ito, hindi pag-uusal ang naririnig ko sa kanya, kung hindi pagmumura na at galit na galit nun. Kala ko pa naman ang talino mo. Oo, malakas ka. Pero matibay naman ako, Crisanto. Partida ha. Wala pa akong pinapakawalang talandro. Binalik ko lang sa'yo lahat ng pinatama mo sa akin. Ano na? Sino ang mas malakas? Sangkaterbang tigal po yung tinamo ko. Sangkatutak naman ang babalik sa'yo. Mas matibay ako, no? Wika ko. Parang gusto pang makapanakit ni Crisanto. Sinabi ko naman na wag na lamang siyang gagalaw dahil kapag gumalaw siya, tiyak mamamatay siya nun. Pinasok ng demonyo ang diwa ko.
na ilalarawan ko kasi sa kanya kung gaano siya walang kakwentang tao. Kumalambog ng malakas ang dibdib ko. Nanginginig ang katawan ko. Nanggigigil at gustong-gusto ko siyang patayin. Ewan ko, basta biglang nag-alab ang galit ko noon. Yung pakay kong patinuin lamang sana si Crisanto, wari ba'y gusto ko na itong sunugin. Kung hindi ako nagkakamali ay maaaring yun na yun. Yun ang pagkakataon na nahanap na ng demonyo ang tiyempo para manipulahin ako. Di ba sinabi ko nga, na kapag naging mapusok ang isang tao na may karunungan sa kaliwa, lulukubin ang isip ng demonyo. Naging mapusok ako noon. Hindi naman maipagkakaila sapagkat sinadya ko talaga ang lugar para sa pansarili kong interes. Aminado akong pansarili ko lamang yon. Nainsulto ako kay Crisanto. Bagamat marami ang nadamay sa kalokohan niya pero nahamon ako. Sa maniwala man kayo at sa hindi, ay nag-usal ako noon ng kwadro talandro. 4 na buhay na salita ito at tinihip ko ito sa daliri ko. Alam niyo ba kung ano yon? Pangkitil yon. Uminit ang daliri ko. Isang pahiwatig na kargado ng pangtapos ng buhay ang daliri ko noon. Tinitigan ko si Crisanto. Nakikita ko ang maladyablo niyang mukha na nakangiti at inaakit akong patayin siya noon. Nilalabanan ko noon ang sarili ko. Pinikit ko ang mga mata. Nagbuntong hininga. Ama, tulungan niyo ako. Pakiusap. Ayokong gawin sa kanya ito. May tumutulak sa isip ko. Hindi na ako nahiya sa mga sandaling yon. Umiyak na ako dahil puwersahan kong kinokontra ang isip ko habang unti-unting binababa ko ang kamay ko patungo sa leeg ni Crisanto. Mabuti na lamang at biglang sumigaw si Kuya Ed. Ang sabi niya, ano ba daw ang gagawin ko? Para daw akong papatay ng tao. Hoy! Animal kang dugyot ka! Tao yan! Tao yan, Roberto! Huwag mong patayin! Para bang naimasmasan ako nun. Napayo ko, lumuhod sa harapan ni Crisanto at sinuntok ko ang lupa. Nang sa ganoon ay doon tatapon ng talandro. Nakakabaliw isipin. Mantakin niyo, nag-aagaw ang kabutihan at kasamaan sa isip ko. Nakaranas na ba kayo ng ganito? Partikular sa mga may karunungan. Siguro sa mga nakaranas na, huwag niyong itanggihan kapag hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Indikasyon yan na demonyo na ang nagdidikta sa katawan niyo. Yung mukha kanina ni Crisanto na parang diablo, nag-iba na sa paningin ko nun. Nagkaulirat ako. Naging maamo ito at umiiyak na. Panay sabing huwag ko daw siyang patayin. Mantakin niyo ay talagang nademonyo talaga ako nun. Wala akong alam na nagsusumamo na pala yun sa likod ng mukha nitong nakangisi. Ilusyon yun ng demonyo. Napapailing na lamang ako nun. Mabilis akong tumayo pagkatapos noon ay tumalikod at tumalis na. Pero may biglang sumagi sa isipan ko. Total ay wala nang karga itong si Crisanto. Wala nang ibubuga pa. Bakit hindi ko na lamang ito pangaralan? Humarap ako sa kanya. Sinabi ko kay Crisanto na magbago na siya. Balikan ang totoong pamilya. Maging mabuting ama sa kanyang mga anak. Babalikan ko siya ilang araw lang at kapag nakita ko pa ang babae niya at nagpatuloy pa sila sa kalokohan nila noon, papaantukin ko silang dalawa na nakahubot-hubad. Iaakto kong nagtatalik ng sa ganon. Mas maganda. Titigas ang kanilang katawan at hindi makakagalaw. Hoy Crisanto, kilala mo ako ah. Kapag ginawa ko yon, bubulabugin ko yung lugar na to.
Sasabihin ko sa mga tao na punta ng bahay mo at makikita kayong dalawang walang mga saplot. Di ba nakakahiya yun? Tandaan mo, kahit saan ka pa magtago, tatama ang pantok ko sa'yo. Dagdag ko. Tumangu-tangu lamang itong si Crisanto. Tinago ko ng 3 bao. Si Borja naman ay nakanganga na parang namamangha nun. Parang ang angas ko na nun. Yun bang tipong kung sinong tao? Ang problema nga lang, pagkalapit ko kay Kuya Ed ay bigla akong kinaltukan sa ulo na siya namang bumasag sa napakaangas kong forma. Subukan lang kung subukan. Mas maganda yun at hindi papatay. Animal ka, Roberto. Hayaan mong kami ang pumatay. Huwag ka lang. Kita nyo na. Nagmamalasakit sa akin pero kumbirahin naman ako ng mga kalokohan niya. Wagas. Parang ibang tao. Pinangaralan pa ako na parang wala siyang kasalanan sa akin nun. Magpaganon pa man ay hindi na lamang ako nagsalita pa. Tama naman siya. Si Borja noon ay walang silbi. Hanggang nood lang. Hindi man lamang nagawa nitong maglabas ng sama ng loob habang wala nang laban si Crisanto. Noong paalis na kami ng lugar, nakita ko ulit ang tamaho. Hindi na ako mapanatag ng mga sandaling yon. Ano bang problema ng inkantong ito? Hindi kaya balak akong patayin? Hindi ko naman sinabi ni kina Kuya Ed at Borja ito. Ako lamang ang nakakakita. Yung kilos nito ay sumisimple lang. Naroon sa may kakawyan. Dumaan bigla sa likod namin ay tapos huminto din kapag humihinto naman ako. Sa isip ko noon kapag nakauwi na ako ay kakausapin ko talaga ang babaeng tamaho. Madaling araw na nang makarating kami. Wala pa rin si Tio. Nakakapagod at walang humpay ang paglalakbay ko noon. Hinahanap ko noon ang tamaho. Sumusunod pa rin ang nilalang. Ganun pa rin. Pasimple-simple lamang ng daan. Siguro pagod na rin yon. Pero plano kong lumapit. Hinahanapan ko lamang ng lugar kung saan pwede ko siyang kausapin. Baka kasi mapagkamalan akong baliw nila kuya. Gising na din si Mang Omar noon at yung magkakapatid na Negrito. Hanggang sa mapadako ang tamaho sa liblib. Doon ito sa likuran banda ng bahay ng mga Negrito. Tagong-taguyon at malapit ito sa maliit na sementeryo. Pinuntahan ko at nang makarating ako doon ay hinanap ko pa. Nawala kasi yon. Hanggang sa nakita ko siya doon na malapit sa malaking nara. Napamura ako noon. Ang bilis naman niyang nakarating doon. Ayun, sinundan ko hanggang sa bigla na lamang itong nagtago doon sa mismong likod ng nara. Siyempre, inihanda ko na ang sarili ko noon. Nakaumang na ang 3 bao at handa na rin ang mga orasyong sasambitin ko sa oras na may gawin ito sa aking hindi maganda. Marahan akong kumabig para makita ko siya sa may likod. Naroon nga. At mantakin niyo ay para itong abnormal na nakasalampak ang katawan sa nara. Nakatitig sa akin na parang pusa. Hindi naman ako galit. Lumapit ako ng lumapit hanggang sa ilang distansya na lamang ako sa kanya. Dito na ito gumalaw. Tapos ay tinitigan niya ako na para bang natatakot sa akin nun. Kaibigan, mawalang galang na. Ano bang sadya mo sa akin? Sunod ka kasi ng sunod eh. Kagad ko ding binaling ang tingin ko sa iba. Ito kasi mga tamaw ay pare din katulad ng ibang elemento. Ayaw matitigan sa mga mata. Hindi nagsalita ang tamaw. Sa halip gumilid ito paikot ng puno na parang magtatago ulit. Sinundan ko ng sinundan hanggang sa ang lapit ko na sa kanya. Ako naman noon ay kinulit ko ng kinulit hanggang sa bigla na lamang itong nagsalita pero nagsasalita ito nang hindi bumubuka ang bibig.
naririnig ko ang boses niya. Para bang isip sa isip lamang yon. Kumbaga parang hipnotismo. Ang sabi niya ay ganito: napag-utusan daw siya ng kanilang hari na sundan at matyagan ako dahil nabiyayaan na ako ng patnubay at basbas ng kalikasan. Baka umano pagkatapos ng lahat ay magiging mamamatay tao umano ako at mamamatay ng engkanto. May pagkademonyo umano ako pero hindi nila magawang matanggihan ang pagbibigay ng basbas nun. Napatawa ako nun. Kasimple lamang pala ng sadya niya. Mantakin niyo'y matyagan lamang ako. E ano namang gagawin niya sakaling naging ganun nga ako katulad ng mga nasa isip nila, di ba? Nakuha ko na kung bakit. Kaliwa at kanan kasi ang gamit ko. At madalas na nanghihingi ng basbas sa kalikasan ay yun lamang may karunungan ng sakanan. Kaya siguro diskumpiyado kasi kalahati ng kaalaman ko. Sa demonyo talaga galing nun. Pero hindi na lamang ako nagbigay ng reaksyon. Sinabi ko na lamang sa kanya na hindi ko gagamitin ng basbas sa masama. Ay naman sa kanya, hayaan ko na lamang daw siya. Sumusunod lamang umano siya sa kautusan. Pwede umano siyang tumulong sa akin. Yan ay kung nanaisin ko. Namangha ako ng mga sandaling yon. Para bang gabay ko na ang tamaho. Ang tanong, ano kaya ang abilidad nito? Kung siya ang napag-utusan, malamang sa malamang ay siya ang pinili ng hari nila dahil may angking lakas din ito. Hala ka naman yung mga pipitsugin lang ang ipapadala nila, di ba? Hindi naman kailangan malakas talaga ang tangan-tangan kong kaalaman. Tumango ako noon at ang sinabi ko ay ayos lamang. Dagdag ko pa, huwag siyang mahiya o matakot sa akin. Kung gusto niya akong bantayan ay pwede naman sa malapitan at huwag yung magtatago siya. Basta, wag lang pati pagtulog ko ay nasa tabi ko siya nun. Matapos nun, alam niyo ba, sumunod na ito sa akin. Para lamang kaming matagal na magkakilala. Hindi ko naman ginikibuan. Baka naman iniisip niyong hindi ito totoo . Halata namang totoo . Kasi kung hindi pa, magsasalita sana ang tamaho gamit ng kanyang bibig at magkapareha kami ng dialekto. Idinaan lamang sa isip ng nilalang ang pag-uusap. Ipinaparating niya sa isip ko yon. Dahil talagang hindi kami magkakaintindihan kapag bukang bibig niya at sariling pamamaraan nila sa pagsasalita. Gaya ng sinabi ko, nasa magkakaibang panig at dimensyon. Imposibleng magkapareha ng dialekto. Lilinawin ko lang, lahat ng nakalathala dito sa kwento ko ay totoo. Bawat sulat kamay ko, kasama na roon ang emosyon ko at madiin na detalye. Sabi ko nga'y walang labis, walang kulang. Malalaman niyo dito lahat ng kung anong nangyari sa akin. Mga kaalaman at pamamaraan ng mambabarang. Ang ipinagbabawal lamang dito, ang mga buhay na salita. Bahala na kung ano ang mga proseso pero wag lang talaga yon. Alam niyo naman siguro kung gaano kadelikado ang buhay na salita, di ba? Bueno, balik tayo sa kwento. Hindi ako nakatulog noon. Hindi ko na pinagpahinga ang katawan ko. Dumating kasi ang tiyo. Ilang saglit lamang noon ay nakarating ako sa bahay. Yung tamaho, hanggang labas lang noon. Natutuwa ako sa kanya. Dagdag tuwa sa akin bukod kay Kuya Ed. Sumuko na kasi si Ka Franco noon. Kasama ng pagdating ng tiyo ay si Ka Franco. Bumungad kagad sa akin ang balitang nagkakasubukan na umano ang ibang dako. Yung ibang mga nabanggit ni Crisanto napilitang lumaban sa mga mambabarang. 2 na ang namatay. Ayon kay tiyo,
Yung pinuntahan daw naming albularyo na kung saan ito yung may kapatid na aswang. Patay na rin umano. Napabitaw ako ng mabigat na salita noon. Si Bulano ang namatay. Itong si Bulano pala ay hindi ko nabanggit sa kwento. Isa ito sa kinausap ko noon na may kapatid siyang balbal, nayanggaw at hindi na napagaling pa. Pero nakakulong sa bahay. Tuwing sinusumpong ay kinakadena. Nagtanong ang tiyo kung ano ba daw ang plano ko. Siyempre ang pangit namang sabihin na wala akong gagawin. Nalagasan na ng albularyo at hindi ko ipagkakaila na kaibigan ko rin si Bulano. Ang sabi ko kay Tiyo Raul, makakuha lamang sila ng anumang mga bagay galing sa mga mambabarang na yon. Papantukin ko ang mga ito. Pero umiling ang tiyo. Mukhang alam na daw ang diskarte namin. Paano ba naman kasi naging maugong ang balitang pagsupil ko sa kasama ni Aurelio noon? Tiyak pinaghandaan na ako ng mga kalaban. Ang tanong ko lang sa isip, nasaan na kaya si Aurelio? Hindi naman siguro nasali sa bangayan si Aurelio. Pero hindi ko na lamang muna pinagtuunan ng pansin. Wala na akong sinabi pa kay tiyo. Tumango lamang ako bilang pagtugon. Hindi ko din kasi alam ang gagawin kung napaghandaan ng mga mambabarang ang diskarte namin. Kahit pa pangalan ng gamitin ko ay hindi yun uubra. Malamang sa malamang ay nakapagtanim na ito sa katawan ng malakas na bakod. Minabuti ko noong mapag-isa muna. Si Kuya Ed ay parang alam na alam ang sitwasyon. Hindi naman ako kinukulit. Abala lang sa kaasikaso doon sa manggahan. Si Ka Franco naman ay napapansin kong nakatitig sa akin. Kasalukuyan akong nasa loob ng sala. Si Ka Franco ay nasa likod lamang ng bahay sa tabi ng bodega, kung nasa ng gripo namin. Para bang may gustong sabihin, tapos ay lumapit sa kanya si Tiyo. Nag-uusap silang dalawa. Ilang saglit lang ay lumapit sa akin si Ka Franco. Alam ko nang may sasabihin itong importante at hindi nga ako nagkamali nun. Ayon sa kanya, pwede naman daw kaming magpatulong kay Aurelio. Napakunot ang mukha ko noon. Paano ba naman kasi? Alam kong galit sa akin ang animal na yon. Nagtanong naman ako kay Ka Franco kung bakit ano namang pumasok sa isip nila at balak makipagtulungan kay Aurelio. Hanggang sa nalaman ko na pati pala si Aurelio binabanatan ng mga mambabarang. Hindi ko inaasahan yan. Papanong nadawit si Aurelio kami-kami lang namang ang mga pangalan ng mga kaibigan kong albularyo at kasama na ako doon. Roberto, si Aurelio, namatay ng anak. Ilang linggo lang nangyari. Nalaman ko ito sa kaibigan kong taga-roon sa kanila. Ang pumatay, mga mambabarang. Lumipat si Aurelio ng bahay. Alam mo ba kung saan? Sa kabilang barangay lang. Wika ni Ka Franco. Dagdag pa niya, maaaring sinadya ito ni Aurelio para daw maging magkalapit lang ang tinitirahan namin. Bakit naman umano ito titira kung saan ako nakatira, di ba? Isang indikasyon na parang makikipagtulungan si Aurelio. Inaantay lamang siguro na kausapin o hindi naman kaya ay pupunta na ako sa bahay. Basta malaki umano ang posibilidad na pwedeng mangyari yon. Para bang nagkaroon ako ng interes. Bagamat kalaban si Aurelio dati pero malay nyo, totoo nga na makikipagtulungan ito. Hindi man ako sigurado pero malaki ang tulong kapag nagkaisa kami ni Aurelio.